Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Nagbabalik na naman tayo mga kabayan dito sa ating channel para pag-usapan ang mga nangyayari ngayon, no? Katulad na lang ng press conference ni Ontiveros. Abay, galit na galit mga kabayan ang ating magaling na senadora dahil nga naman na lumalabas mga kabayan yung kanyang mga pinagagawa na sinasabing bumabayad ng mga witnesses. At ito pa mga kabayan, itong nasa Comelec talaga, itong si Chairman Garcia, talagang grabeng umabuso mga kabayan sa kapangyarihan. Di ba't naglabas ng pahayag mga kabayan ng Supreme Court patungkol diyan sa issue ni Abante at saka ni Congressman na Joey Uy na hindi pwede mga kabayan na kung sakaling ma-disqualified si Uy, hindi pwede itong natalo ang uupo mga kabayan. Abay parang ang lumalabas ngayon sa pagpapaliwanag at dahil sa pagkansila kay Joey Uy mga kabayan, parang ang lumalabas ay si Bini Abante mga kabayan na ipapalit, no? Nitong magaling nating Comelec. Abay grabe to mga kabayan, parang binabaliwala nila, no? Yung effort, no? Or yung mga desisyon ng mga Pilipinong bumoto kay Joey Uy mga kabayan. At isa pa, itong kay Bungit mga kabayan, namiss natin na itong si Bungit. No, si Mr. Bungit mga kabayan. Alam niyo, marami itong mga sinasabi patungkol diyan sa agrikultura na yan mga kabayan. Kesyo hindi daw maapektuhan yung mga farmers, no? Or yung mga inani nila ay hindi bababa sa presyo ng normal na bilihan ngayon mga kabayan. Kahit sila ay nagbebenta ng 20 pesos ang kilo ng bigas mga kabayan. At pangalawa, sinasabi niya rin, no, na may isang estudyante or mayroong isang kabataang babae, mga kabayan, na nagtatanong na sinasabi kung paano mahihikayat mga kabayan ang mga kabataan na pumasok sa pagiging farmers. Yan yung ating mga pag-uusapan kasi maganda mga kabayang i-discuss, no, or magandang bigyan ng reaksyon itong mga nasabi na to ni Bungit kasi hindi ko, yung iba mga kabayan, hindi ko nuggets kasi puro tama mga ganun. May tama talaga mga kabayan. But anyway, maraming salamat muna no, sa mga bagong subscribers natin. Sa mga hindi pa nakasubscribe, ayan, inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe na sa ganay maging updated kayo sa mga bidyong ina-upload natin. At pangalawa mga kabayan, shoutout sa inyong lahat no, sa mga nagko-comments dyan, sa mga nagla-like at nag-share. Maraming salamat mga kabayan. Pakinggan muna natin ang tanong ng babae na to mga kabayan na patungkol diyan sa farming. Ako po si Geneva Ganyalon from La Union po, Region 1. Ang outstanding young farmer po and namamayari po ng G's Daiquiri Food Processing. Ang katanungan ko po is para po sa aming mga kabataan at ako po ang boses nila ngayon. Ano po ang hakbang ng ating gobyerno para gawing kaakit-akit ang farming bilang karir po dito po sa ating Pilipinas? Siguro alam niyo na tama 'yon na magbigat. Siguro tama talaga 'yon kasi ang average age na ano ba Mr. President, puro kasi tama 'yon. Ano ba talaga? Lagi kang may tama. Tama lagi ang iyong sinasabi. Ikaw, ating mga magsasaka at saka mangingisda masyado nang mataas. Dahil nga mahirap nga ang buhay ng magsasaka. Kaya siguro yung mga nakapag-aral na, yung mga anak natin nakapag-aral na, gusto nila nasa air condition sila opisina at medyo maginhawa dahil talaga ang hirap ng buhay. Nakikita namin yan sa probinsya, ang hirap ng buhay na magsasaka. Ngunit kita mo mga kabayan, itong ating mga kababayan ditong farmers, oh. Abay, kunot na ang noo mga kabayan. Ano ba kasi sinasabi na rin ni Mr. President at puro na lang may tama? Ano ba kaya? Oh, makikita ninyo mga kabayan, si Lolo, nag-iisip na ano ba sinasabi nitong ating Pangulo na ari? At ganito, napakalayo na sagot mga kabayan sa tanong. Paano mo mahihikayat ang mga kabataan na mag-farmers, no? Mag-farm mga kabayan. Abay, tama ang sagot. Ano ba yan? ang tanging sa ating palagay at kami ni Secretary Kiko ay pinag-usapan namin na matagal ito. Paano natin pababain yung average age ng ating mga magsasaka? Kailangan natin pumasok sa mga bagong teknolohiya. Yon, dahil yung kailangan talaga natin para maging yung bawat hektarya natin mas malaki ang yield, mas malaki ang ani. Paano natin gagawin yun? Ang nakakaunawa at mga talagang practitioner, ika nga, ng high-tech agriculture, intensive and extensive na type of agriculture, ay ang mga kabataan silang magtuturo sa atin ng mga bagong teknolohiya. At yan palagay. Napakaganda mga kabayan ang sinasabi na to ni Bungit. Sang-ayon tayo diyan mga kabayan. Para nga naman na marami no, na kabataan ang mahikayat sa pagpaparm. Kasi ngayon, karamihan mga kabayan ay umaayaw na sa pagpaparm. Ang problema kasi, no,
hindi yung pagtatanim mga kabayan, yung pagdidispose ng tinatanim. Dapat yun yung inyong bigyan ng importansya kasi madali mga kabayan mag-farming kung tutuusin lang. Maraming magagandang teknolohiya lalo sa mga kooperatiba mga kabayan. May mga nagtitraining sa DA, mayroon din nagtitraining kung paano pagandahin at payabungin ang iyong mga itinatanim mga kabayan. Ang problema, Mr. President, ay yung mga namimili. Diba? Kita ninyo, pagka may mga produkto na galing sa ibang bansa na ini-import sa ating bansa, doon talo ang mga magsasaka. Tapos papasukan nyo pa ng 20 kilo ang bigas, ay di kawawa na lalo ang mga magsasaka. Sino pa yung papasok diyan mga kabayan? Sa init magtanim. Napakahirap mga kabayan magsaka ng tubigan mga kabayan ha. At naranasan natin yan na magpag-ong ng tubigan. Napakahirap mga kabayan. Isipin ninyo, napakainit. Napakahirap din na magtalok. Kasi nga, kulang pa sa kagamitan. Isipin ninyo mga kabayan ngayon, mag-arkila kayo mga kabayan ng harvester. Napakamahal. Napakamahal nung isang machine para sa pagtatanim ng palay. 'Di ba? Yan yung problema kasi mga kabayan dito sa administrasyon. Puro na lang sila paliwanag. At bakit ngayon mo lang naisip-isip yan? 'Di ba? Bakit ngayon mo lang naisip na sabihin sa mga farmers na kailangan mag-aral ng mga bagong teknolohiya? Napakatagal niya dyan mga kabayan na muno. 'Di ba? Napakatagal dyan ibungit mga kabayan na muno sa agrikultura. Bakit ngayon niya lang naisip yan na kailangan matuto ang mga kabataan ng modernong pamamaraan sa pagtatanim? 'Di ba mga kabayan? Diyan pa nga mga kabayan niya na nagkaroon ng issue, parang natanggalan sila diyan mga kabayan o na disalawan sila diyan sa sa DA mga kabayan dahil mayroong anomalya mga kabayan na ginamit. Tuloy natin mga kabayan. Ay magiging interesting na yan, magiging interesante na yan para sa ating mga kabataan, para nakikita nila na hindi lamang may magandang hanap buhay naman ang magsasaka. Kahit na may kahirapan talaga ng konti, siyempre, kailangan masipag at lahat. Masipag. Kita ninyo mga kabayan, yung mga nakikinig, hirap maintindihan ang sinasabi na are. Ang sagot mo lang diyan, para mahikayat mo yung mga kabataan, kailangan merong libreng pagtuturo ng mga makabagong teknolohiya, paano magamit yon mga kabayan at ma-improve ang ating agrikultura. Pero ang haba na sinabi nito, kaya yung mga nakikinig nakakunot ng noo. Di ba mga kabayan? At isa pa, hindi nyo kasi binibigyan ng importansya. Lagi kayo sasabihin nyo, may subsidy. Bago makarating sa farmer, magkano na lang mga kabayan ang maaabot? Magkano na lang mapupunta sa farmer? Noon, libre ang patubig mga kabayan ng mga magsasaka. Ngayon, ewan ko, parang wala na yata mga kabayan. Hindi na yata libre, may bayad na rin yata. Sus, pambihira. Pag naman ng Pilipino kahit naman yung mga bata, masipag naman talaga. Basta't may nakikita silang resulta. Kaya sa akin palagay yun ang ating pwedeng gawin at para sa mga mas nakakabata ay sasabihin nila interesante ito. At palagay ko yung sakripisyo na kailangan. Wala na mga kabayan. Talagang may tama mga kabayan. Tapusin na natin yan kay Bungit mga kabayan. Kay Mr. President kasi dapat ang sabihin mo diyan Mr. President, pagbubutihin natin na maiangat yung estado ng agrikultura at kailangan hindi tayo malulugi. Dapat ganoon mga kabayan. Kahit pa sabihin mo nag-aral yan ng magandang teknolohiya, na-implement yung magandang teknolohiya, pero yung mamimili ay barat mga kabayan at walang mapapagdispusan ng kanilang pinaghirapang itanim, ay wala rin mga kabayan. Marami din nga ayaw diyan sa pagpaparm. Kita ninyo yung mga farmers natin sa parting Ilocos, yung mga nagtatanim ng carrots, cabbage, kita nyo mga kabayan, itinatapon kasi nga lugi mga kabayan kung ibebenta pa nila. Kasi nga napapasukan tayo mga kabayan ng import na produkto galing sa mga iba't ibang bansa. Kasi mayroong mga kurap kasi na nandyan mga kabayan sa gobyerno. Yan yung isang problema. At ito pa mga kabayan, pakinggan natin si Abante. Batay sa desisyon ng COMELEC and Bank, ibinapawalang bisa ang proklamasyon kay Uy at kinatigan ang desisyon noon ng 2nd Division na ang maiproklama ay ang ikalawang may pinakamataas na boto o ang kalaban niya na si Benny Abante. Tapos mga kabayan, kawawa naman si Uy. At kawawa din yung mga Pilipino na nagpakaaga-agang gumising para iboto yung gusto nilang politiko. Nung nanalo mga kabayan, disqualified dahil kagustuhan nila na i-disqualified at ang issue hindi daw Pilipino mga kabayan. Yan yung isang problema rin diyan.
Kung yan pala may issue na mga kabayan sa pagiging Pilipino niya, bakit nyo pa hinayaan or bakit nyo pinaasa yung mga Pilipino na bumoto mga kabayan kay Uy, 'di ba? Nandiyan din sa Comelec mga kabayan ng problema. Siguro mga kabayan, no? Kaya yan nangyari, talagang pinaplano nila na dapat yung kontra sa mga Duterte ang yung upo diyan. Kita ninyo mga kabayan ang nangyari doon sa Duterte Youth Party List. Wala na mga kabayan. Hanggang ngayon, petition pa rin. Baka matatapos yung 3 taon nilang termino. Hanggang petition na lang sila. Hanggat na dyan mga kabayan niya si George Garcia, mukhang malabo makaupo yun mga kabayan. Pero dapat merong ibang congressman, no, na maglakas ng loob, na mag-file ng impeachment complaint, no, or isulong yung o ituloy yung pagpapile ng impeachment complaint laban kay Bungit mga kabayan na matapos na ang problema sa bansa. Abay isipin ninyo, isang pare mga kabayan isang pare no, na foreigner nagsasabi na siya bumisita no sa Pilipinas at talagang nakita niya mga kabayan ang kakorupsyonan ng gobyerno natin ngayon. At isa pa, yung sumali mga kabayan sa pageant, abay maganda ang tagline nun. Ay isipin ninyo isipin ninyo mga kabayan ay ang pangulo corrupt daw mga kabayan. Kita mo yon pati sa pageant, sinasabi na ng contestant ng yung pinanggalingan niyang bansa mga kabayan, ang pangulo ay corrupt. Kita mo yan? Isipin niyo, pati sa mga pageant, mga dayuhan na nagsasabi na yung bansa natin ay corrupt. Ay paano pa mga kabayan? Dito na nga lang sa eleksyon na nangyari. Ang dami ng mga issue, yang nandyan sa yung impeachment. Wala na mga kabayan. Paano pa tayo uunlad na rin kung ganito? Na puro problema ang dinadala ng gobyerno ni Bungit. Tagtag pa tayo ng utang mga kabayan. Kaya tayo napakarami na sinasabi. Talagang nakakapaghimutok mga kabayan na rin administrasyon na rin. Mapapakinabangan natin? Kung ganyan puro, mga kabayan, puro pamumulitika ang ginagawa nila. No? Katulad nung kay Boying mga kabayan. Yung palang pinadala nila doon, yung pala mga witness doon mga kabayan, sinasabi ni Boying doon sa isang news na nasira na yung ebidensya. Paano pa mag-hearing doon ng ICC? Sinong korte mga kabayan na mag-hearing doon kung yung palang mga ebidensya mga kabayan nasira na? 'Di ba? Paano pa pagkakatiwalaan yung gagawin nila doon pagtatrial kung yung ebidensya mga kabayan ay wala, 'di ba? Kita mo yan, talagang grabe ang katulunggisan na nangyayari ngayon mga kabayan. Tuloy muna natin are. Dahilan naman umano ay dahil lumalabas na hindi natural born citizen si Uy dahil foreigner ang kanyang ama. Pag hindi ka natural born Filipino, kahit naturalized Filipino, ay hindi pwede maging kongresista. Ang sabi ng Commission Division at sabi ng Commission NBank, siya ay hindi natural born Filipino citizen. Oh, ayan pala, ganyan pala George Garcia Ay bakit yung kay Silvestre mga kabayan, kay Tulpo, may nagrereklamo at may nagku-question mga kabayan na yan ay dual citizen at Amerikano mga kabayan. Bakit aring mga hindi gumagawa ng aksyon? At bakit doon sa kalaban mga kabayan ni Abante gumawa kayo ng aksyon agad? Diba? Na kahit na yung Supreme Court nagsalita na sinasabing hindi pwede na si Benny Abante ang umupo kasi iyan ay talunan mga kabayan, inyo pa uupuin. Diba? Ay grabe, nakakainita rin ng ulo mga are. Pero ang tanong dito, Naomi, sino na nga ba ang talagang dapat umupo bilang kinatawan ng ika-6 na distrito? Si Abante nga ba na ipinapaproklama ng Comelec o si Uy na naiproklama na? Pinal na nga ba ang desisyon ng Comelec Bank at ito na nga ba ang susundin? Hindi naman ito diretsahang sinagot ni Comelec Chairman George Erwin Garcia. Pero para sa kanya, sa Kamara at Korte Suprema na ang magre-resolba nito kung sino nga ba ang dapat umupo sa pwesto. Matik yan mga kabayan. Si Abante na ang pauupuin nila diyan. At for sure mga kabayan, sa loob ng 3 taon niyan hanggang sa matapos ang termino nila, Duterte pa rin ang usapan. Sigurado yan mga kabayan, tutuloy-tuloy ang mga yan sa pantutulunggis diyan sa Congress. Yan yung maliwanag na nakikita-kita natin. Kita nyo naman ang ginanap ng mga yan dyan sa Congress kung paano sila gumawa ng pag-iimbestiga. Even hindi nila trabaho, tinatrabaho nila mga kabayan. Instead na magbalangkas ng batas, nag-iimbestiga mga kabayan, naka-issue aid of legislation. Pero kung harasin nila yung kanilang mga pinapatawag doon iniimbitahan, grabe nilang bastusin. 'Di ba? Pagka hindi pa sang-ayon yung sasabihin sa mga tanong nila, ikukulong ka pa nila. Kita mo mga kabayan, ano kaya mangyayari mga kabayan ngayon sa 28th Congress? Meron kayang pagbabago mga kabayan na makikita natin? Malalaman natin mga kabayan kasi mga nakaupo na yan. Pakinggan muna natin na si Ontiveros at galit na galit din.
Tapos yung issue about kay alias Rene, si Attorney Roque said that ang dami niya raw pong invento and he even encourages the public po na magsampa ng ethics complaint against you para mapatalsik sa Senado. Any comment po regarding this? Bukas sa kahit sinong mamamayan na mag-file ng ethics complaint. Pero parang si Harry Roque ang maraming sinasabi. Umuwi muna siya, humarap muna siya dito sa Senado, haharapin ko siya kahit saan. Pero ngayon, bitawan na niya yung buhay pugante niya. Sungit mga kabayan, talaga napakasungit. Mukhang guilty Risa Hontiveros. Bakit kayo galit na galit? Bakit yung paglabas nung o pagbaligtad nung yung witness na nagsasabing siya inabayaran ay mukhang totoo yata mga kabayan? At aray mukhang galit na galit at lumalabas ang katotohanan. Alam niyo mga kabayan, hindi lang itong si Rene na to ang nagsasabi na talagang itong si Risa Hontiveros ay nagbabayad ng witnesses or ng mga false witnesses mga kabayan. Ano ba yan? Diba? Hindi lang yan ang nagsasabi. Marami mga kabayan naglabasan. Yung sa Parmali. Bakit hindi mga kabayan ito na question? Diba? Bakit walang nagtanong mga kabayan? Tama to. Dapat sampahan to mga kabayan ng ethics complaint. Kasi kita nyo naman kung paano rin iyan mang-abuso diyan sa committee niya. Na laging sasabihin ni aid of legislation. Rereklamo siya na yung kanya mga staff inabunyag ang mga pangalan at nai-endanger, pero pagka kayo gumagawa dyan ng aid of legislation, naisip nyo ba na yung mga sinasabi na inyong mga witnesses na hindi naman na talaga, kumbaga, napatunayan na nagkasala, nalalagay din sa alanganin? Pagka sa kanila mga kabayan, kumbaga, malalagay sa peligro. Pero yung mga sinasabi ng mga witnesses nila dyan na yan pala yung nababayaran, hindi nila naiisip na yun inalalagay din sa alanganin mga kabayan. O tuloy muna na rin. Sen, after nung call ni Sen Roque, may ilang netizen na sabi nila, baka raw kayo pinupuntirya kasi baka daw natitreten for you kasi baka daw tumakbo kayo for 2028 election. Sa tingin nyo po ba, may possibility po ba na may ganung angle kaya pinupuntirya po kayo? Grabe, matindi rin ang tanong na ring reporter na rin. Sino ba rin? Aba mga kabayan, are ang itatapat ninyo. Ito yung itatapat ninyo kay BP Sara kung sakasakali man mga kabayan. Ay kahit pa rin dalawa na rin ni Romualdez mga kabayan ay magsanib, huwag lang magkadayaan ay malayo sa kalingkingan mga kabayan ay tatapat sa ating Vice Presidente. Napakalabo mga kabayan, ang dami ngayong galit diyan kay Risa Hontiveros. May issue sa Parmali, may issue sa PhilHealth. Ito ngayon, may issue pa rin dito mga kabayan sa sa false witness na to. Pero bakit hindi ito natatanggal diyan mga kabayan? Kailangan ni panahon na mapailan niya ng ethics complaint mga kabayan na sa ganun magtandayan. Diba? Anything is possible, pero para sa akin, saka na yung ganyang mga usapin na iyan, tututok muna ako dito sa mahalagang issue ito na may kinalaman sa trabaho ko sa Senado. Kasama na po syempre yung pagiging Senator Judge sa isa pang importanteng proseso. Thank you po, Sen. Hi ma'am. Ma'am, may specific cases na kayo in mind against Michael or the people who might be behind this? At yung kay OJC ba part of yung mga taong sasampahan nyo ng kaso? Finalize po namin ang mga kasong ihahain namin simula sa Miyerkules sa NBI, kung sino ang mga tao at grupo na papangalanan ko na doon. And we will give you the final details before or on the day that we will file that complaint. At kasunod po niyan, gaya ng nabanggit ko kanina, naghahanda na rin po kami ng mga criminal complaints. Tama yan. Tapatan mo yan, Risa Hontiveros. Kasi for sure, no, yung mga ipinail din no, ng kaso ni Attorney Torion, mga kabayan, ay mukhang yun mukhang may kalalagyan ka din doon. Tama yan. Kumbaga palagan mo yung mga nag-file ng kaso din laban sa iyo. At dapat ito sina Senator Bato, no, si Senator Bongo, si Senator Robin Padilla, dapat mag-file na kayo ng ethics complaint na yan ay mawala na dyan sa Senate mga kabayan. Kasi isa din to, no, so napakahilig mga kabayan magpahiring-hiring. Ay mga kaayo, ano ba yun? At pangalawa mga kabayan, yung mga nangyayari na yan ay talaga namang mayroong katotohanan. Sabi nga ni Atty. Topacio, no, sampahan mo siya ng kaso kung hindi totoo ang kanyang mga pinagsasabi. Kasi nasabi na Atty. Topacio mga kabayan na siya mismo ay nakausap, no? Nakausap niya yung isang testigo na sinasabing binayaran mo, Risa Hontiveros. Tama yan, magsampa ka ng kaso doon sa mga nagsasabi na ikaw ay nagbayad, no? ng mga witnesses or false witnesses mga kabayan. So anyway, maraming salamat muna mga kabayan. Hanggang dito muna yung ating video. Talagang tayo ay nababad trip dito sa nangyayari na to mga kabayan. Medyo yung mga napapanood natin balita talagang hindi maganda, no? Hindi na maganda mga kabayan ang nangyayari. Talagang kumbaga nakikita natin, no? Lahat ng balita mga kabayan, pagsala sa impeachment, wala, impeachment pa rin mga kabayan ang usapan.
Pati itong si Gwen Garcia, ano, abay ayo, hindi pala mga kabayan sumipot sa inauguration kanina, ano. Doon sa turnover, ayaw din yatang umalis mga kabayan ni Gwen Garcia sa posisyon. Ay, grabe talaga mga kabayan, napakagulo ng administrasyon na to ni Bungit, no? Sa lahat ng naging pangulo mga kabayan, yung tatay niya gumawa ng martial law. Napakagulo din. Ay, ito si Bungit mga kabayan, pamumulitika naman ang inatupag ng kanyang administrasyon. So, sobrang gulo, no? Kaya ngayon mga kabayan, wala tayong makitang, kumbaga masasabi natin na ang bansa ay umaangat. Sa mga statistic lang mga kabayan, kasi sila yung naglalabas ng statistic na yan. Sila yung nagsusurvey, syempre, sasabihin niya na gumaganda ang ekonomiya ng ating bansa. Na pero hindi nararamdaman ng mga Pilipino. Lalo na yung mga survey na yan mga kabayan ako. Hindi na tayo bumibilib dyan mga kabayan at sila nagmamanufacture ng mga survey. But anyway mga kabayan, hanggang dito na lang muna yung ating video. Ingat kayo palagi at see you mga kabayan sa susunod na video. At huwag nyo kalimutan mag-comment, mag-like at mag-share mga kabayan. Sa ganon, mas marami pa yung makapanood ng ating mga video ginagawa dito at nire-reaksyonan. Adios mga kabayan.